Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and need not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, edi yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa Chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya, hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man na nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman, saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng Chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, yes, for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague.